Yung failed trust, nakita naman natin, negative 27 ang trusts. Hindi lang approval, trust, tiwala. Negative 27 ang trust rating ng Bongbong Marcos administration. Delikado yan. Pero tingnan natin para kumpleto ho yung konteksto. As early as the time na hinayaang makidnap at maging aktibong bahagi ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas sa pangingidnap sa citizen nito sa katauhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, daos-dos na yung trust rating ni BBM. Bakit nga naman hindi? Kababayan mo, ibinenta mo. Kababayan mo, ibinigay mo diyan sa banyagang lagakan ng mga taong may pagkakasala. Wala namang kaso yung tao. So doon pa lang nagsimula na yung disapproval ng Pilipino at hindi pagtitiwala sa kasalukuyang administrasyon. Consistent yan. Nung midterm election, talagang merong rejection na. Yung midterm election should be treated as a referendum. Referendum, sang-ayon ka ba sa performance ng kasalukuyang administrasyon? Sang-ayon ka ba sa accomplishment ng kasalukuyang administrasyon? Sang-ayon ka ba sa direksyon ng kasalukuyang administrasyon? And nakita naman natin, talagang sumisigaw na hindi sang-ayon ang naging tugon ng mamamayang Pilipino midterm election pa lang. If that will be treated as a referendum and should be treated as a referendum, talagang may rejection na. Nagpatuloy yan. Napakaraming survey, consistently, negative 15, negative 13, at itong pinakahuli, negative 27 yung trust rating. Bakit? Sapagkat alam ninyong lahat that the real struggle is the economic struggle. The real problem is inflation. The real problem is corruption. The real problem is the cover-up, the grand cover-up dito sa flood control corruption. Alam nating lahat yan. Kaya nga nabuwag yung ICI eh. Yung ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Kaya pala yung nabuwag, yung ICI, ang nakikita pa lang nila, yung I nila, ang nakikita, sila-sila. Sila-sila yung nakikita nila habang nagpapatuloy yung investigation ng ICI. Kaya namatay ito ng kusa. Nang wala man lang napatunayan, nang wala man lang malinaw na nakasuhan yung malalaking isda. Walang transparency, walang accountability na matagal lang isinisigaw ng hakbang ng maisog. Anong naging resulta? A failed trust. The people are responding and you have continuously responded. Proof, patuloy na pagbagsak ng trust rating ng sambayanang Pilipino kay Bongbong Marcos. Bakit? Inuuna yung makapanirang politika. Imbis na sana yung economic issues ang i-front load. Ibig sabihin, unahin yung economic issues, yung inflation, yung pagtaas ng bilihin, yung kakulangan sa trabaho, yung pagtaas ng unemployment, 2.5 million Filipinos unemployed. So, yung pagtalakay sa ating pambansang budget, again, we should have long ago started with fiscal discipline, austerity, and belt tightening. Hindi ginagawa eh. Kaya ngayon, yung ating debt to GDP ay lagpas-lagpas na doon sa generally accepted prudential threshold of 60%. Delikado yan. Hindi na nakakatuwa yan, hindi na nakaaya-aya yan. Kaya dumating na rin yung negative 27 na yan, to my mind and to my analysis, ito yung tinatawag na negative political capital na masasabi na natin pumasok na yung reverse Teflon effect. Yung Teflon effect, yung mga aral sa politika, yung mga marurunong sa strategy, yung Teflon effect, yung kahit anong iba mong putik, dumudulas lang. Pero dito, dahil negative political capital na ang kasalukuyang administrasyon, in fact, negative 27 yung trust rating, ang pumasok sa kanila ngayon, yung reverse Teflon effect. Kahit ano pang gawin nila, amang duda na ang sambayan ng Pilipino. Wala nang tiwala, negative 27. For you to regain the trust of the Filipino people, you have first to erase yung negative 27. Long jump yun. Long jump yun. Consistent yung pagbagsak eh. Negative 15, negative 13, ngayon negative 27. Napakalalim nun. Yung paghuhugutan mo, para man lang sana bumalik ka sa 0-0. Walang may duda, walang may tiwala, 0-0. Mahirap yun. Mahirap yun. Mahirap, hindi imposible,
Pero pag titingnan mo sa nalalabing buwan ng kanyang termino, basta't walang CONAS, walang term extension, walang babuyan ng saligang batas, 22 months to go, hirap nang hugutin yung negative 27 na yan. Especially, pumasok na nga yung sinasabi kong reverse Teflon effect. Yung lahat ng negatibo, tatamaan na siya niyan. Kahit totoo na sinasabi niya, wala nang maniniwala. Sinong may kasalanan? Yung administrasyon din. Sapagkat they failed the Filipino people. Sinayang nila yung tiwalang ibinigay sa kanila noong 2022. At malinaw dyan, yung kanilang political liabilities greatly outweighs their assets, if any. Wala na masyado ng maraming pabigat ang kasalukuyang administrasyon. At dahil nga negative 27, negative political capital, pumasok na yung reverse Teflon effect, itong natitirang buwan niya sa pagiging Pangulo, it has severely eroded his ability to govern. Walang tiwala na ang mamamayang Pilipino. It will be very difficult for him to rally the Filipino people behind him. Kahit sabihin mong totoo na sinasabi niya, tamang duda na ang mamamayang Pilipino. Ang downside nito, magpapatuloy yung kanilang ginagawang gaslighting at yung political scapegoating. Yung lahat na lang ng nangyayari ay isinisisi kay Inday Sara Duterte. Yung lahat na lang ng negatibong nangyayari, isinisisi, itipapasa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala nang pag-amin sa kanilang kakulungan. Hindi matitigil at in fact, mag-i-intensify at mag-i-escalate pa yung tinatawag na political scapegoating. Pati public perception, it will be very difficult if not next to impossible to overcome and overhaul that negative public perception. Kasi nga, pumasok na yung tinatawag nating reverse Teflon effect. Lahat ng gagawin nila ngayon pagdududahan. Hanggat hindi tinutugunan yung massive flood control corruption issue. Nandiyan na yan, yung reverse Teflon effect, hanggang sa kahuli-hulihang araw ni BBM o ni Bongbong Marcos sa kapangyarihan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi na magbabago yan. Kinakailangan niyang tugunan yung massive flood control infrastructure corruption. Walang nakukulong. Ang nakukulong yung mga nagpapatuloy o yung humihiling na ipagpatuloy ang pag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee. Napakaraming araw ang ibinigay para sa impeachment trial laban kay VP Inday. Pero walang ibinigay kahit isang araw para diyan sa Blue Ribbon hearing. Hindi man binigyan ng pagkakataon yung 18 sundalo na magpresenta ng kanilang nalalaman at magkwento ng kanilang naratibo na kanila namang sinumpaan. So yan ang magiging problema ng kasalukuyang administrasyon. Hanggat walang napaparusahan, nasangkot dito sa napaka-high profile accountability case or accountability issue ng flood control corruption, patuloy na magnenegatibo ang political capital ng kasalukuyang administrasyon dahil kumapit na yung tinatawag nga na sinabi ko sa inyo na reverse Teflon effect. Yan yung nangyayari. Ang pangamba ko lamang, ang danger lamang, again, sabi nga nung Al Jazeera kanina, a free media is a fundamental human right that must be protected. A free media is a fundamental human right that must be protected. Ito yung aking maitutulong sa inyo. Ito yung aking malaking ambag sa inyo, mamulat kayo sa mga usaping panlipunan. It's up to you. Ano ang gagawin ninyo? Ang danger dito, dahil nga negative political capital na, negative 27, at wala namang gagawin itong kakaibang malupit na para palakpakan siya at pagbunyi ng mamamayang Pilipino. Maliban na lamang ipakulong niya yung mga personalidad na talaga namang nagsusumigaw na, naghuhumiyaw na, yung mga nagtuturo na sila ang nasa likod ng mali-maletang perang pinamigay. Yung mga mali-maletang pera galing diyan sa korupsyon ng flood control, maliban na lamang ipakulong niya. Yung mga tao yan, kamag-anak man niya, pinsang buo man niya, kung sino man sila, hindi na magbabago yan. Ang danger lamang na kinakaharap ng mga Pilipino, this administration, dahil negative political capital na sila, pumasok na yung reverse Teflon effect at patuloy dumadaus-dos ang kanilang trust rating,
they might go for the jugular. Ano yung jugular? Ito yung pamimwersa sa pagkalikot ng ating saligang batas, puwersahin yung CONAS, puwersahin yung pagbabago ng anyo ng ating republika, ng ating gobyerno, no? From presidential to parliamentary. Maaari nilang gawin yan sapagkat natatakot sila the way they have abuse yung pera nating mga Pilipino. I'm sure may danger silang nararamdaman na makukulong sila. No? Makukulong sila hindi dahil magkakaroon ng political persecution but because magkakaroon ng prosecution pagdating sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. And again, yung CONAS, yung term extension, yung no election, yung mga danger na yan, totoo po yan, nandyan yan sa paligid. Nag-aabang lang ng tiyempo yan. So nasa sa inyo, mga kababayan, on how you will react.